Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sorry to dampen your spirits, pero malaki ang chance na hindi matuloy o hindi matapos ang much-awaited impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bakit kamo? Kasi pa-expire na ang 19th Congress at ayon sa official legislative calendar, magsi-sine day adjournment na sila sa June 13, 2025. Kapag sinabi nating sine day, yan na ang formal na pagtatapos ng session ng Congress. Meaning wala ng hearings, wala ng sessions, deemed tapos na ang trabaho ng 19th Congress. At kung hindi man maumpisahan o matapos ang impeachment trial bago ang June 13, ang tanong ngayon ay, pwede pa bang ipagpatuloy ito sa 20th Congress? This is uncharted territory po. Wala pang precedent sa Pilipinas kung saan ang impeachment trial ay itinuloy sa bagong Kongreso. Kaya maraming tanong ngayon, both legal and political. Question Fiscal, bakit hindi pwedeng ipagpatuloy sa 20th Congress? Sa Senate rules po kasi, particularly ang Rule 44, Section 123, ito ang nakasaad. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress and may be refiled in the next Congress. Kung susundin ito, mamamatay ang impeachment case pag sine day na at kailangan i-refile sa 20th Congress. Pero may isa pang komplikasyon. Under the Constitution, particularly Article 11, Section 3, Paragraph 5, bawal mag-file po ng bagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal within a 1-year period. So, kung di umabot ang trial at kailangan i-refile, hindi rin siya pwedeng i-refile agad dahil nga may 1-year ban. That means, kahit gusto ng bagong Congress na ituloy ang impeachment, baka maharang ito dahil sa technicality. Pero meron ring nag-argue na hindi applicable ang 1-year ban sa ganitong sitwasyon. Kasi ang ban daw ay applicable lang kapag new impeachment complaint ang ifa-file sa House of Representatives. Pero kung ang impeachment complaint ay na-file na at naisampa na, at ang kailangan na lang ay i-endorso ito sa Senate by at least 1/3 of all House members, which will then constitute the articles of impeachment, hindi na ito covered ng 1-year ban. Now, sa ganitong interpretation, pwede mag-proceed agad sa trial sa Senado. Pero teka lang, may argument din kung bakit pwedeng ituloy ang impeachment trial sa 20th Congress. Some legal experts say that the Senate as an institution is a continuing body. Meaning, kahit magpalit ng kalahati ng mga senador every 3 years, the Senate itself does not cease to exist. Sabi nila, impeachment is not ordinary legislation. It's a constitutional process. And the Senate acts not as a legislative body, but as an impeachment court. So kahit wala sa rules ang clear provision na nagsasabing pwedeng ituloy ang trial sa next Congress, wala ring rule na nagsasabing ito ay bawal. And because this is a gray area, the final arbiter may have to be the Supreme Court. At huwag nating kalimutan, the camp of VP Sara Duterte will not take this sitting down for sure. Kung may gagawin man sila, yun ay hindi nila hahayaan na matuloy ang trial. Kaya expect legal challenges and constitutional questions left and right in the coming days. Kaya ngayon pa lang, inaasahan ko na naaabot ito sa Supreme Court. At habang hinihintay natin yan, tandaan po natin na this is more than a political showdown. This is a constitutional test. Abangan ang susunod na kabanata sa VP Sara Impeachment Saga. So yan lang po ang nais kong ipamahagi for today and see you in my next video. Maraming salamat po.